Hello mga paps, kumusta kayo? Ngayong araw na to mag-full wave tayo ng Mio Sporty dito sa ilalim ng puno ng balete. So, kung mapapansin nyo mga paps, medyo matagal tayong walang upload ng mga tutorial sa ating channel kasi wala akong cameraman. Yung mga batang inuutusan ko mag-video ay busy sa school. So ngayon, mag-upload tayo ng tutorial ulit. Makikisuyo lang tayo sa mga marites ngayon dito sa puno ng balete. Mga marites ngayon dito mga paps. Pwede na tayo makisuyo dito ngayon. So, makakapag-vlog tayo ngayon mga paps. So, tirayan na natin ito. So, pag mga paps, pag nag-full wave kayo ng Mio Sporty, ito lang mga kailangan nyo. Crimping tools. Mga mga panggawa ng terminal socket tsaka rectifier. So kakailanganin nyo din ng panungkit. So umpisa natin mga paps. Full wave mga paps, kakalasin nyo lang yung cover sa part na ito. Then, hahanapin nyo itong socket na ito. Etong socket na ito mga paps, papunta ito sa kanyang stator coil. So, ayan, tatanggalin lang natin yan. Pwede kayo dito magtanggal, pero mas magandang dito na kayo mag-tap ng inyong mga wire para direkta na siya papunta sa stator. So ito, alisin nyo na lang ito. Then ito, tatanggalin nyo kasi hindi na yan kailangan. Dito, ang kukunin nyo lang ay yung etong dalawang etong red wire at saka etong black wire. So, umpisa na natin mga paps. So ito ang gagamitin natin mga paps. Etong Liwa rectifier. So, abot naman siya kung dito ko siya ilalagay konting barnat lang ito. Abot siya. So, gagawin natin, i-pair natin siya dyan. Alisin na natin itong stock niyang socket. Then, gagawa natin siya ng 3-pin rectifier. So, etong yellow wire at saka white wire ng ating full wave rectifier, siya yung una natin i-connect. Gilagang tugtog na sopang warehouse. So, sa paglalagay nito mga paps, ako hindi naglalagay ng ganito kasi nabubunot. So, baliktad ko munang nilalagay. Ganyan. Then, ko siya. I-crimp. Then, ibabalik ko siya. Pwedeng isama niyo yung insulator, pero ako hindi ko sinasama yung insulator para mas maganda yung connection. So ayan, ganyan siya mga paps. Then ipapasok natin siya dito sa So ganyan siya mga paps. Then ipapasok natin siya dito sa So etong white wire, pwede niyo siyang itapat dito sa sa white wire din or dito sa black wire. So kahit alin diyan. So ako itatapat ko siya sa white wire. So ayaw mag-lock. So
So kapag pag nag-lock siya mga paps, maririnig nyo, medyo may tutunog sa kanya. So malalaman yung nag-lock na siya. So ayan, di na siya nahihila pababa. Dito tayo mga paps, nag-vlog sa may puno ng balete kasi masyadong mainit doon sa garahe. So dito maganda, presko. So same process lang doon sa ginawa natin sa sa white wire. So ipit, then pabalik. Ayan. Then eto mga paps, itatapat nyo siya dito sa isang wire. So bali, ibabakantin nyo yung gitnang wire. So ganyan siya. Siya na yung magiging asawa nito. So ganyan magiging connection yung mga paps. Then etong black wire, eto naman ang ipapasawa natin dito sa asawa nito. So etong nasa gitna. So etong nasa gitnang wire na yan mga paps, yellow na may pulang stripe, ay papunta yan sa headlight ng ating Mio. So eto lalagyan natin ng isa pang wire, then ilalagay natin dyan. Etong black wire mga paps, sasamahan natin siya ng extra wire, then medyo babawasan ko siya para magkasya sa ating pin. So ganyan siya. Then maglalagay tayo ng female pin ng ating socket. Ilalagay tayo ng pin ng ating female socket. So hindi ako masyadong magaling mag-crimp mga paps. So kung merong nanonood dyan ng mga electrical at saka nag-YouTube din kayo, pa-comment naman ang link nyo sa proper way ng pag-crimp para matuto din ako, para mapag-aralan ko din kapag napanood ko ang video nyo. Kasi ito sariling ko lang ito, diskarte. Mga napapanood sa mga tropa din. Kaya wala akong proper knowledge sa pag-crimp ng mga terminal na ito. So sinisiguro ko lang na maganda yung connection niya at saka hindi mag-focus ng grounded. So ayan, okay na mga paps. So itong ginawa natin mga paps, dito nyo siya i-connect. Yan. Then etong green wire at saka red wire, alisin natin dyan kasi dito tayo magtatap.
So kung may gunting kayo mga paps, much better, tatastasin kasi natin ito. So ako naiwan ko sa bahay yung gunting. So pwede na ito. Konti lang naman ang kailangan tastasin dito. Para makuha natin yung green wire at saka pwede na yan. So itong green wire at saka black wire naman ang kukunin natin. So ito hayaan nyo na yan, yung yellow wire at saka white wire. So yan. Etong mga paps, etong red wire na ito, direct yan na nakakonect papunta doon sa battery. So kahit nakaupo ang susi, meron yang supply. So dito mga paps, kahit kahit tupin na lang, kahit dalawang pinang sakit lang ang gamitin nyo, pwede. Pero ako ang gagamitin ko sa kanya ay 3 pin para malayo yung para bakante sa gitna nila, para malayo yung negative at positive, para hindi sila magtatagpo. Siguro para siguradong hindi magtatagpo. Ano ba, ang hirap mag-Tagalog. So etong black wire naman mga paps, same lang din sa ginawa natin kanina. So pagdating sa pag-full wave mga paps, ang pinaka friendly talaga na make ng motor is Yamaha. Kasi sa wire lang naman kayo mag-a-adjust, hindi na kayo mag-a-adjust sa mismong stator. So hindi na tayo mag-hassle pang magbukas ng stator. So eto, ganyan lang. So sa mga nauna kong video mga paps, nauna kong video ng pagpo-full wave, meron na dun kayong makikita ang comparison ng charging ng ng half wave at saka full wave charging. So hindi ko na explain dito sa video na ito kung bakit tayo nag full wave kasi alam niyo na din naman. So ang ituturo ko na lang dito sa video na ito ay yung mismong paggawa ng connection. So dito mga paps, sa pair nito, dito kayo mag-iingat. So hindi siya pwedeng ma-switch. So dapat ang pair ng red ay red din, at yung pair ng black ay green. So ito ang wag na wag nyong i-interchange. So kung dito okay lang na magkapalitan yung connection nyo, dito mag-ingat kayong wag magkakapalitan. Kasi once na mapagpalit nyo ito ay mag-uusok ang mga wire nyo.
So maglalagay tayo ng main terminal. So late na tayo masyado sa paggawa ng vlog ng pag-full-wave ng Miyoo Sporty kasi ngayon marami ng Miyoo lumabas, bagong model, pero sana makatulong pa rin naman ito sa ibang viewer natin, itong pag-full-wave ng Miyoo. So eto, make sure na katapat niya ay yung pula din. Ayan, dali lang gawin. So, sa mga nagtatanong mga paps kung taga saan ako, kung saan ako matatagpuan, hindi nyo po ako matatagpuan sa Maynila kasi taga probinsya po ako, taga Bicol ako, Legazpi City, hindi pa sa sentro ng Legazpi kundi nasa liblib na lugar. So, Bangkerohan, Legazpi City po mga paps ang address ko. So, malayo po ako. So, hindi nyo ako matatagpuan sa sentro. Kaya, ito na lang may tutulong ko sa inyo ay ang gawa ng mga tutorial video na ganito. Na sana ay masundan nyo din kapag kailangan nyong gawin. So, ito na mga paps, finished na. So, ayan. Ang katapat ng red ay red. At ang katapat ng black ng harness ay yung green ng rectifier. So, i-connect nyo lang yan mga paps. So, ayan. Tapos ng connection natin mga paps. Etong extra wire. I-connect natin siya. Maghanap tayo ng brown wire dito sa dito sa harness na ito mga paps. So, dito sa papuntang CDI. So, baka magkamali kayo mga paps eto meron siyang brown pero dark brown siya, which is kung hindi ako nagkakamali ay papunta siya sa signal light. So hindi kayo diyan magtatap mga paps dito kayo magtatap sa brown wire papuntang CDI. Ayan mga paps, blurred ang aking cellphone, ayaw mag-focus. Basta brown wire na papuntang CDI. So ayan brown wire na yan mga paps. Siya yung yung accessory wire. Kapag sinusi nyo ang Miyoo Sporty nyo ay magkakaroon yan ng positive 12 volt na supply. So, dyan tayo magtatap. So, ko lang mga paps. I-organize ko lang ang connection nito mga paps. Ang pagkakakabit. Ayan mga paps. Tapos na natin siyang i-full wave. Eto na, i-connect na natin yung mga wire. Pero, hindi natin siya matetesting kasi nakabaklas pa din yung niya, CVT. So, eto wala itong laman. Kaya hindi ko siya papanda rin kasi kulang yung piyesa niya. Bumibili pa yung may-ari. Kaya, hindi natin siya matetesting. Pero, 100% sure ako na correct yung ginawa natin. Tama yung pag-wiring na ginawa natin. Kasi matagal na tayong nag-full wave. So, kabisado natin ang kahit hindi na natin to i-testing. So, kung mapapansin nyo mga paps, hindi na ako gumamit ng multi-tester kasi solado ko ng connection ng Miyoo Sporty. So, yun lang mga paps. Sana may naitulong sa inyo ang video na ito. Sana makatulong sa inyong pag-wiring. So, para kayo na lang gagawa ng wiring ng motor nyo. So, yun lang mga paps. Salamat sa panonood.